Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hinihingal si Kelly na makasakay siya sa sasakyan ni Monty. Ilang hakbang lang ang layo niyon mula sa apartment niya, pero napagod pa rin siya ng husto. Habang niyang hininga habang nakaupo sa passenger seat, tila nagdidilim ang paningin niya, kaya hindi na niya makita ng maayos ang paligid. Pumikit siya. Lalo mong hindi makakalimutan si Matt kung magkukulong ka sa apartment mo. Is that what you want? Ang habang buhay na panghinayangan ang isang lalaking taksil? Tila umiikot pa rin ang mundo niya, kaya hindi niya masyado mawawaan ang sinasabi nito. What was he saying? Why does he sound angry? May nagawa ba akong kapalpakan? Sorry, huwag ka nang magalit. Sambit niya. Huwag kang mag-sorry sa akin kundi sa sarili mo. You're not treating yourself justly. Pinapapababa mo ang sarili mo sa pag-iyak para sa lalaki ng loko sa'yo. Lumaylay ang ulo niya. Hindi niya alam kung saan bumagsak iyon. Basta sa isang bagay iyon na solido at mabango. Parang komportabling ulo niya, kaya sumiksik pa siya lalo roon. Kelly, are you okay? What's wrong? Hinawakan nitong noon niya. Mainit ka? Are you sick? Is that why you didn't go to work and why you look... Hell, I didn't know. I'm sorry. Hinila siya nito palapit dito. Noon lang niya na-realize na dito pala nakapatong ang ulo niya. Pero kahit ngayon na na-realize niya iyon, ay hindi pa rin siya kumilos upang umalis sa pagkakasandal dito. Simply because he felt so comfortable and pleasantly warm. Do you feel worse? Kaunting tiis lang, ibabalik kita sa apartment mo. Monty felt like a jerk. May sakit na pala si Kelly ay hinilapan niya ito palabas ng apartment nito. Hindi lang iyon, sinermonan din niya ito dahil inakala niya na namumula mga mata nito dahil sa pag-iyak. Nakadama siya ng frustration dahil kung kailangan niya ng U-turn slot, saka hindi siya makakita. Dumagdag pa sa inis niya sa sarili ang pag-ring ng cellphone niya. Si Arvin ang caller. Hello? Monty, pare, nasaan ka? Tanong ng best friend niya mula college. I can't talk right now. I'm driving. You're just driving and you can't talk to me? Para nakarinig ito ng joke mula sa kanya. Baka naman may kasama kang babae. Well, nahuli lang ng isang segundo ang pagsagot niya ay pinagpalagay na nitong tamang hula nito. Meron nga? Wow, pare! Finally, you're dating someone. It's not what you think, Arvin. Pumuntong hininga siya. I'm with Kelly and she's sick, okay? I need to get her back to her house. Isa napakahabang O ang pinakawala nito. So, you're not just dating anyone. It's Mai's friend. We're not dating. Mariing wika niya. Gumalaw ang ulo ni Kelly. Iniipit niya sa tainga at balikat ang cellphone bago inayos ang pag-alalay dito. Like I said, she's sick but I dragged her out of her apartment. Just call me again later. Sandali pare. Hindi mo ba ako babatiin? Saan? Napapikit siya ng maunawaan kung bakit nagdedemand ito ng pagbati mula sa kanya. I'm sorry, I forgot that it's your birthday today. Ayos lang, naiintindihan ko kung bakit. Mukhang sobrang busy ang love life mo ngayon, nanunod yung wika nito. Again, Kelly and I are not dating. Nakukulitan dito na wika niya. Yet, bahala ka sa gusto mong isipin. Tumawa ito. Kapag natapos mo ng business mo with Kelly, baka lang gusto mo akong batiin ng personal. Nandito lang kami ni Mai sa rest house ko sa Tagaytay. Nawala na ito sa kabilang linya. Ibinaba niya sa ibabaw ng dashboard ang cellphone niya. Tinignan niya si Kelly. Tulog na tulog ito. She was still pale, but all in all, she looked peaceful while sleeping. Sino nga pala mag-aalaga dito kapag ibinalik niya ito sa apartment nito? Kompleto ba ito ng gamot doon? Maliban sa gamot, ay kailangan din ito ng sariwang hangin at tahimik na kapaligiran para makapagpahinga ito ng maayos. Naalala niya ang rest house ni Arvin na nakatayo sa isang exclusive property sa Tagaytay.
Nang may mataan siyang U-turn, ay nilagpasan niya iyon. Huminga ng malalim si Kelly. The air smelled like fresh flowers and comfort food. Inilabas niya ang mga kamay sa makapal na comforter at nag-inat. Malambot at masarap sa likod ang kama, kaya parang ayaw pa niyang bumangon. Tumagilid siya ng higa, desididong bumalik sa pagtulog. Pero parang hinahatak siya ng amoy ng pagkain na parang nasa malapit lang niya. Hot chocolate, pancakes and fruits, wika ng isip niya. Iminulat niya ang mga mata. Napangiti siya dahil hindi nga niya kamali. Abot kamay lamang niya ang naaamoy niya mga pagkain. Kapag kuwan ay napakunot ang kanyang noo. Saan galing ang mga yan? Tinignan niya ang puting comforter na nakabalot sa kanya. Pati pillowcase na unan ay puti. Bumalikwas siya ng bangon. Namangha siya dahil nasa isang maluwang na silid siya. Mukhang iyong hotel room, ngunit mas malaki pa. Magkakamatch ang furnishings na pawang Victorian style. Salamin ang dalawang bahagi ng dingding, kaya kita niyang view sa labas. Mukha nasa tuktok siya ng bundok. She could see lots of greens and some marvelous houses built on the surrounding hills. Nagpanik ang kalooban niya dahil kahit para isang modernong paraiso ang lugar na iyon ay hindi naman niya maipaliwanag kung bakit siya naroon at wala siya sa apartment niya. Good morning. Napalingon siya sa nagsalita. Nakahinga siya ng maluwang na makita si Monty. Sapat na sa kanya na makakita ng kakilala para mapanatag siya. May bitbit ito isang bungkos ng pink roses. Inilagay nito ang mga iyon sa vase na nakapatong sa bedside table. Mabutit kising ka na. Ang akala ko, kakailanganin ko na namang palitan ito ng bago. He was referring to the contents of the breakfast tray. Nasaan tayo? This is Arvin's rest house. We're in Tagaytay. How are you feeling, by the way? Kinapan niya ang leeg. Hindi na siya mainit. Hindi na rin siya nakakaramdam ng pagkaliyo. Mas maayos na. Nabanggit mo na rest house ito ni Arvin. Siya ang boyfriend ni Mai, diba? Oo. Bakit mo ko dinala rito sa rest house niya? Because you were so sick yesterday. Ibabalik sana kita sa apartment mo. Pero naisip ko na kailangan mo ng sariwang hangin para mas mabilis kang gumaling. Tumango siya. Pero sa totoo lang, nalilito pa rin siya sa ilang bagay. Bakit kailangan nitong ipag-provide siya ng fresh air? Ano naman kung may sakit siya? Hindi naman na nito concern iyon. Ngunit naisip din niya na masyado nga pala itong mabait. Naawa siguro ito sa kanya nang magpunta ito sa apartment niya kahapon at may lamang may masakit siya. Thank you ha. Kahapon pa pala ako dito. Ngayon ko lang nalaman. Tuloy-tuloy kasi ang tulog mo. And that was good. Umupo ito sa gilid ng kama. Kinuha nito ang breakfast tray. You must be hungry. Hindi na siya nagkaila dahil talaga nagugutom siya. Pinanood niya ito habang hinihiwa ang pancake. Tinusok nito na hiwa nito, pati isang slice ng strawberry. Can you eat this? Napatingin siya sa tinidor na inilapat ito sa bibig niya. Nagugutom nga siya, pero hindi niya inaasahan na susubuan pa siya nito. Why? Would you like to have some soft food instead? Hindi mo pa siguro kayang kainin to. Hindi. Okay na ito sa akin. Salamat ulit. Kinuha niya rito ang tinidor at mabilis sinubo ang pancake at strawberry. Tinitigan niya ito at nginitian. Nginitian din siya nito. Ubusin mo ito lahat. Tumango lang siya. Hindi kasi niya makuha magsalita habang tinitingnan ito. Cream shirt at corduroy shorts ang suot nito ng mga sandaling iyon. Hindi best na suit, pero hindi pa rin nababawasan na kagwapuhan nito. May time ba sa buhay nito na hindi ito gwapo? Mukhang wala. Yes, tanong nito. Wala. Pinagdiskitahan niya ang pancakes para hindi siya natutulala sa pagtitig dito. Here, inumin mo habang mainit. Iniabot ito sa kanyang mug ng hot chocolate. Thanks. Yo! Napatingin siya sa dalawang pumasok sa kinaroroonan nila. Si Arvin at si Mai. Hi Kelly! Sumampa si Mai sa kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Magaling na ako. Imporma niya dito. Are you sure? Mataas daw ang lagat mo kahapon, sabi ni Monty. For sure, hindi ka pa magaling na magaling. Okay na talaga ako. Mabilis talaga ako makarecover kapag nagkakasakit ako. Alam mo na, kalabaw eh. Natawa si Mai. Ito ang nagbansag sa kanya niyo noong college. Sobrang sipag daw niya. Bukod kasi sa pag-aaral ng full-time, ay nagtatrabaho rin siya ng full-time sa isang restaurant. Tanging siya lang sa barkada nila ang nakakagawa niyon. Common joke niyo magkaibigan?
Pakikwento naman sa amin ni Monty, hindi kami makarelate. Wika ni Arvin. Gaya ni Monty ay matangkad din ito pero mas lean ito. Mestizo rin ito dahil may dugong Chinese. Sorry, between friends. Wika ni Mai. Binalingan ulit siya nito. Gusto mo magpalit, Kelly? Tinignan niya ang sarili. Oo nga pala, ikatlong araw na niyang suot ang mga damit na iyon, bukod pa sa isang araw at isang gabi niyang lagnat. Nanggigitata na siya at nakakahiyaman ay nakita siyang ganoon ni na Monty, Arvin at Mai. Hindi na hinintay ni Mai na sumagot siya. Kayong dalawa, sa labas muna kayo. Mag-aayos si Kelly. Pagtataboy nito kina Monty at Arvin. Sinundan niya ng tingin si Monty habang naglalakad ito palabas na pinto. Kasabay ni Arvin. I'll see you later, he mouthed. Malakas ka na ba talaga? Kaya mo nang kumilos mag-isa? Tanong sa kanya ni Mai. Oo. Okay, good. After mo mag-ayos, labas tayo. Magandang view roon. Lumapit ito sa dresser at kinuha ang mga damit na maayos na nakatupit na kapatong doon. Sa akin ang mga ito, gamitin mo muna. Si Monty nang hiram nito sa akin kagabi para sa'yo. Si Monty? Oo, ang thoughtful niya no? Binigyan ka pa nga niya ng sponge bath kagabi. Sponge bath? Monty's image while he was slowly giving her a sponge bath flashed in her mind. Oo, hindi pa kasi tuloy yung bumababa ang lagnat mo nun. Hindi ka naman niya mapainom ng medicine kasi natutulog ka at hindi niya gustong istorbohin ka. Mukha naman nakatulong yung ginawa niya para bumaba ang body temperature mo. Mabuti na lang, hindi niya naisipang bihisan din ako, no? Nakangiwing wika niya. Subukan niyang hubaran ka, edi sinapo ko siya. Natatawang wika nito. Halika na, nandito ang bathroom. Inalalayan siya nito sa pagbaba mula sa kama. Ibinigay nito sa kanya mga damit nito na ipinahiram nito sa kanya. Dito lang ako sa labas, hihintayin kita. Tumawag ka kung may kailangan ka. Salamat. Inilapat niya sa pasara ang pinto. Malaking bathroom na iyon. Mayroon iyong bathtub, shower area, dressing area, toilet. Powder rose ang kulay ng tiles niyon na may maliliit na drawing ng bulaklak. The whole room looked inviting. Parang maaari niyang ubusin ng isang araw roon habang nagbabasa ng libro. Muli niyang pinuksan ang pinto. Nakaupo naman sa gilid ng kama at inaayos ang mga bulaklak sa vase. Maliligo na rin ako. Wika niya. Sure ka? Baka mabinat ka? Hindi. Okay, ikaw ang bahala. Binuksan niya ang gripo sa bathtub na tinimpla ang tubig. Nang medyo manigamgam ng tubig ay nilagyan niya iyon ng bubble bath saka siya naglublob doon. The warm water was comforting and soothing. Hindi niya maalala kung kailan siya huling na-relax ng ganoon. She had no worries. Binigyan na siya ni Mrs. Bermudez ng permiso na huwag pumasok ng araw na iyon. Bukas naman ay linggo. Nasira ang tranquility na nararanasan niya nang sumingit sa kanyang isip ang mukha ni Matt. Nag-echo sa kanya ang paninindig ng mga salitang binitawan nito. Nakasalanan niya kung bakit nagtapos ang lahat sa kanila. Kinagat niya ang ibabang labi. It's alright, Kelly. It's alright. Pagpapalubag loob niya sa sarili. Hindi sila para sa isa't isa ni Matt. Wala na siya ibang magagawa, kundi hilingin na sana'y masaya ito sa piling ng bago nitong girlfriend. Kumislap ang mga mata ni Mai nang lumabas si Kelly sa bathroom. Bagay sa iyon dress ko. No, it's not. Naiilang na hinila niya pababa ang dress nito. Hindi lang basta-basta dress iyon. It was flowy and made from pink satin. Malayong malayo ang fashion sense nila na kaibigan niya. Romantic ito at makikita iyon sa mga bagay na pinipili nito. Comfort and functionality naman ang hanap niya sa mga damit. Pinalo siya nito sa hita. Ano ka ba? Ang ganda-ganda mo nga eh. Inabutan siya nito na hairbrush. Habang nagsusuklay siya, ay isinuot nito sa kanya ang sandals na nakamatch ng dress nito. Nag-produce ito ng pulang ribbon. Ilagay mo sa buhok mo. Ha? Ako na nga? Inagaw nito sa kanyang hairbrush. Dinala nito sa isang gilid ng kanyang ulong buhok niya at itinali iyon ng ribbon. There, kumuha naman ito ng lip gloss. Bago pa siya makaiwas, ay napahira na nito iyon ng mga labi niya. Great! You look very pretty. Ipapasyal na kita. Ikinawit nito ang braso nito sa braso niya. Ayoko lumabas ng ganito. Masasanay ka rin. Hinila siya nito. Nagpatianod siya dito dahil kung hindi ay matatipulok siya. 3 inches kasi ang heels ng sandals nito. Isn't this nice? Magkasama ulit tayo para noong college.
Nakikita pa rin naman tayo eh. Once a year? Pinaikot nito mga mata. Palagi ka kasing busy. Madalas sa hindi kita mahagilap kapag may bagong milestone sa buhay ko. Like my engagement with Arvin. Nangiinggit ng ngumiti ito. Ikaw, nag-propose na ba si Matt sa'yo? Ano? Nag-break na kami last week. Are you serious? Bakit? Kumurap ito. Hindi nag-work ang relationship. After 2 years, saka nyo lang napansin na hindi mag-work ang relationship nyo. Grabe yun ah. Sabagay, I never dared to tell you this before. Pero hindi ko feel amat na iyon. Maghanap ka na lang ng bagong boyfriend. Tutulungan pa kita kung gusto mo. Ayoko munang isipin ang love life niyan. Once ka lang nagbigo, ayaw mo na uli mag-try. Huwag ganyan. Iba-iba ang mga lalaki. Kung hindi kayo naging okay ni Matt, hindi ibig sabihin na hindi ka okay sa lahat ng lalaki. Merong isa riyan na just perfect for you. Kumaway ito kina Arvin at Monty na nakapwesto sa outdoor table. Siniko siya nito. What do you think of Monty? He's perfect, diba? Kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na. Umakto siya na may binubura sa ulo nito. Hindi kanya pinopormahan? Hindi. Bakit kayo close? Hindi kami close. Magkasama kayong pumunta rito? Hindi pa kayo close? Mabait lang talaga siya. Kaya dinala niya ako rito. Saka, baka naaawa siya sa akin. Kasama ko kasi siya ng araw na makipag-break si Matt sa akin. Ah, pero teka, bakit parang lagi kayong magkasama? Client na rin kasi namin siya ng agency namin. Ang dami mong dahilan. Huwag ka kasi mag-isip na kung ano-ano. Nakakahiya kay Monty. Alright, nagtanong lang naman ako kung naliligaw siya sa'yo. Eh di hindi kung hindi. Pinagmasdan niya ang rest house. Para iyong painting. Ang ganda kasi niyon. It looked like a house in Holland. Kulang na lang ay windmill sa tabi. Kapag tumingin naman siya sa ibang bahay ay para napupunta ulit siya sa ibang bansa. Iba-iba rin kasi ang disenyo ng mga iyon. Mayroong modern American ang design. Mayroon din tila bahay sa Japan, Greece at Italy. Ang ganda rito. Saad niya. Mayaman siguro si Arvin. Nakapagpatayo kasi siya ng ganito kagandang rest house. Mas mayaman pa rin sa kanya si Monty. Mas marami siyang bahay na mas malaki at mas maganda pa riyan. Halika, puntahan natin sila bago pa sila magka-stiff neck. Kanina pa nila tayo tinatanaw. Tinalunto nilang footpath paakyat sa kinaroroonan ng mga ito. Hindi inaalis ni Arvin ang tingin nito kay Mai. The man was without a doubt crazy in love with her best friend. Masaya siya para sa kaibigan niya dahil may lalaki nagmamahal dito ng totoo. Inilipat niya ng tingin kay Monty. Her heart skipped a beat when she saw that he was also watching her. But what really surprised her was the way he was looking at her. Sa ganoong paraan din kasi kumakatingin si Arvin kay Mai na punong-puno ng pagmamahal. Hay naku Kelly, may lagnat pa rin yata hanggang ngayon. Paki ng isip niya, pumikit-pikit siya. Kung ano-ano kasi nakikita niya, daig pa niya ang dedeliryo. Tumabi si Mai kay Arvin at yumakap sa kasintahan. Hi babe, nainip ba kayo sa paghihintay sa amin ni Kelly? Hindi naman. Monty and I were just talking a while ago about his business. All sort of business. Idiniin ito ang mga salitang all sort na parang may nais itong ipakahulugan. By the way, you look pretty in that dress, Kelly. I told you, wika sa kanya ni Mai. Ngumiti siya ng alanganin. Hindi pa rin siya komportable sa suot niya at kahit pa makatanggap siya ng papuri mula sa mga tao ay hindi siya magiging komportable sa ganoong klase ng damit and the excruciating sandals. Ikaw, Monty, anong masasabi mo kay Kelly? Tanong ni Mai. I think she's lovelier than the morning. That means successful ako sa aking making over project. Pwede na ako mag-sideline bilang stylist to the stars. Hyper ka na naman. Kumain ka na lang, babe. Nilagyan ni Arvin ng grape ang bibig ni Mai. Nauwi yun sa pagsusubuan ng mga ito na iba't ibang prutas. Para nakalimutan na rin ng mga ito silang dalawa ni Monty. Sinurya pa niya si Monty upang makita kung katulad niya ay naiilang din ito dahil sa sweetness ay pinapakita ng mga kasama nila sa mesa. Kinakamot ito ang panga habang nakataas ang mga kilay. Mukhang nakaka-relate ito sa kanya. Napasulyat din ito sa kanya. Well, would you like some? He was referring to his own fruit platter. Umiling siya. Hindi, busog pa ako. Nice answer, Kelly. Mukhang nakarecover ka na talaga sa sakit. Papasok ka ba sa trabaho ngayon? Hindi ako pinapapasok ni Mrs. Bermudez ngayon.
Sa Monday na lang daw ako bumalik sa agency dahil wala namang masyadong gagawin. Naalala niya ang business nito. Kaya kung kailangan mo nang bumalik sa Metro Manila, sige lang, kaya ko namang umuwi mag-isa. Ako nagdala sa'yo rito. There's no way na aalis ako nang hindi ka kasama. Besides, pareho lang ng sitwasyon ng agency nyo at sa opisina ng overview. Wala rin ako masyadong gagawin sa office, so I might as well take a time off. Sabihin na tayong bumalik sa Metro Manila at Sunday afternoon. Is that alright with you? Oo, kaso okay lang ba kay Arvin na nandito ako hanggang bukas? Pagtingin niya kina Arvin at Mai, ay wala namang ito sa mesa. Naglalakad-lakad ang mga ito na magkahawak kamay. Don't worry about Arvin. He won't mind. In fact, naghihiram talaga kami ng bahay. Every time na gusto ko magbakasyon dito sa Tagaytay, he allows me to stay here. Kapag siya naman na may gusto magbakasyon, hinihiram niya sa akin ang susi ng bahay ko sa Batangas o Laguna. 3 bahay mo? Masyadong malayo Laguna at Batangas sa opisina ng overview sa Mandaluyong. Kaya hinalaan niya na may isa pa itong bahay. Yes, ang dami naman. They're good investments. Uminom ito ng tea. Tinignan niya ang mga pagkain na nakahain sa mesa. Sa totoo lang ay gusto naman talaga niya kumain. Galing siya sa sakit kaya naubos ang imbak niya sa energy. Pakain ha, wika niya. Go ahead. Kumuha siya ng tinapay sa bread basket. Nilagyan niya iyon ng jam. Kinain niya iyon habang pinag-aaralan ng kapaligiran. Bukod sa napakaganda ay napakatahimik na lugar na iyon. Ipinatong ni Monty mga braso nito sa mesa. Hindi niya ito pinagkukulan ng pansin dahil abala siya sa paghanga sa tanawin. Hanggang sa biglang manayo ang mga balahibo sa batok niya nang maramdaman na nasa likuran na niya ang ulo nito. Kung hindi siya nagkakamali, ay inaamoy siya nito. What's this? Pumikit-pikit siya. Nagdideliro lang ulit siya. Kahit wala na siyang sakit, hindi totoo ang mga naiisip niya. Gawa-gawa lang iyon ang imahinasyon niya. I like your perfume. Huh? Gardenia. It suits you. Eh hindi ko pabango iyon. Kay Mai. Okay. So hindi siya nag-i-imagine lang. Pero ano naman, walang hindi ka panipaniwala sa ginawa nito. Sa nagustuhan lang nito ang ginamit niya pabango kaya inamoy siya nito. Besides, it wasn't even her perfume. Kaya siguro nagustuhan nito in the first place. Nakabalik na sina Arvin at Mai. Nakahinga siya ng maluwag. Bigla kasi siyang nailang kay Monty. Kelly, gusto mo ng pinya? Tanong ni Mai. May pineapple farm malapit dito. Pwede ka mag-harvest ng pinya. Tapos, pwede mo na ring bilhin at iuwi ang mga harvest mo. Punta tayo roon ha? Okay, pagpayag niya. Sayang naman ang mga ito. Wika ng isip ni Kelly habang tinitignan ng isang sako ng pinya sa kitchen. Pagdating nila kanina ni Mai sa Lucius Pineapple Farm, ay masyado ito natuwa sa pamimitas. Hayun, umabot na isang sako ang na-harvest at kinailangan nilang bilhin. Pero hindi naman pala talaga makakain ng matatamis sa pinya ang habol ni Mai, kundi makapamasyal. Pagbalik nila sa rest house ay naitambak lamang sa kusina ang mga pobreng pinya. Walang nais gumalaw ng mga iyon. Kumuha siya ng paring knife at chopping block. Binalatan niya sa island ang isang pinya. Mayaman naman iyon sa vitamin C. Mabuti iyon sa taong kagagaling lang sa sakit na gaya niya. It was past 2 o'clock in the afternoon. Nagsasiyesta sa duyan sa labas sina Arvin at Mai. Magkayaka pa mga ito habang natutulog. Hindi niya makita si Monty. Siguro ay nasa isa sa mga silid sa rest house ito at nagpapahinga rin. Hindi niya nakasanayang umidlip sa hapon. Hiniwan niyang pinya. Kumuha siya ng isang slice at tinikman iyon. Hinawakan niya ang labi na para nadampian ng asido. Masyado pa yatang hilaw ang pinya na balitan niya kaya sobrang asim niyon. Napakaswerte ko talaga. Kinagat-kagat niya mga labi. Para may mga invisible na tinik na tumutusok sa mga iyon. Hi there, napalingon siya kay Monty. Sumandal ito sa island. Akala ko natutulog ka. Wika niya. Nope. Tumawag lang ako sa assistant ko para kumustihin ang lagay sa office at para magbili ng ilang bagay. Dumampot ito ng balat ng pinya. Hilaw pa to ah. Oo nga eh, hindi ko tuloy makain. Lumapit ito sa sako ng pinya. Piliin mo dapat iyong may yellow sa ilalim. Bumalik ito sa island, dalang isang hinog na pinya. Dinampot nito ang kutsilyo. Hindi niya akalain na marunong ito magbalat. Habang nalilibang siya sa panonoorin nito, ay panay ang kagat na sumasakit ng mga labi. Ilang beses niya itong nahuling tumingin sa kanyang muka. Kapag kuwan, tumikhim ito. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang ma-realize na nadidistract ito sa kanya. There she was in front of a man, biting her lips.
Ano na lamang iisipin nito? Na nasaseduce siya? Muntik na niyang iuntog ang ulo sa island. Umaari ba ka na naman sa mga kapalpakan mo, Kelly? Kailan ka ba matututo? Here, iniabot ito sa kanyang isang slice ng pinya. Thanks. Sumasakit pa rin ang mga labi niya, pero sa halip na kagatin ng mga iyon, ay pinagdiskitahan niyang kainin ang pinyang iniabot nito. Pero pagkagat naman niya roon ay tumulo ang juice niyon sa gilid ng mga labi niya. What the heck? Kailangan ba na tuwing magkaharap kami? Patunayan ko sa kanya na napaka-unsophisticated ko. Naiinis sa sarili na ibinaba niyang hawak na pinya. Tinignan at nginitian pa niya ito. He smiled back. Tumaas ang kamay nito at bago pa siya nakapag-react ay naramdaman na niya ang paghaplos ng daliri nito sa ilalim ng labi niya. Nanlaki ang mga mata niya. She felt that her breath was caught in her chest. Hep, huwag ka mag-isip na kung ano-ano, Kelly. Mabait lang siya. Tinutulungan ka lang niya. Napahira ng juice ng pinya sa mukha mo. Walang kahulugan yun. Walang connection iyon sa pag-amoy niya sa iyo kaninang umaga. Parehong innocent gestures lang ang mga iyon. Huwag kang masamang mag-isip, mapupunta ka sa impyerno. Inalayo niya ang mukha sa kamay nito. Sorry, ang nasi eater ko talaga. Ganito talaga ako minsan, kaya pagpasensyahan mo na lang ako. Kumuha siya ng isang slice ng pinya at iniabot iyon dito. Kumain ka rin, may vitamin C yan, pampalakas ang resistensya. Umiti siya. Iidlip lang ako, magkita na lang tayo mamaya. Pagkatapos magpaalam dito, ay walang lingon-likod na lumabas siya ng kusina. Hinila ni Kelly ang comforter pataas sa dibdib niya. Kanina pa siya nakahiga at nakatitig sa kisame habang iniisip si Monty. Marami na ito nagawa para sa kanya, both small and big favors. He held the elevator for her. He served her a piece of cake. He listened to her love story. He stood by her when Matt dumped her, and he took care of her when she was sick. Napaka-obvious na mabait itong tao. Napakabait. Magiging unfair siya rito kung bibigyan niya ng ibang interpretation ang mga kabutihang ipinapakita nito. Wala namang ibang maaari maging kahulugan ang mga ipinakita nito sa kanya. Kahit ay pagpupunas ito sa ilalim ng mga labi niya. Maliban sa nagpakita lang ulit ito na kabutihan. Hindi na dapat siya nag-iisip na kung ano-ano pa. It was useless. Pinahihirapan lang niya ang sarili niya. Kelly! Sumampas si Mai sa kama. Are you feeling sick again? Sumandal siya sa headboard ng kama. Hindi, nagpahinga lang ako. Yeah, right. More like tinakasan mo si Monty na walang kadahi-dahilan. Buti na lang, akala ko kasi nabinat ka dahil pinagod kita. Muntik na ako mag-guilty. Hinawakan nito ang kamay niya. Manood tayo ng movie. Pumayag siya sa suggestion nito. Nagtungo sila sa entertainment room. Binuksan nito ang DVD player. Siya naman ay umupo sa puting couch at ipinatong isang throw pillow sa hita niya. Isinalang ni Mai sa player ng DVD na napili nito. It was made in Manhattan starring Jennifer Lopez. Here's a popcorn, anunsyo ni Arvin nang pumasok ito sa entertainment room. And the drinks, wika na kasunod nitong si Monty na may dalang soft drinks and can. May bahagi niya ang nagpanik pagkakita dito. Ngunit sandali lang iyon, nagawa niyang kalmahin ang sarili. Kasasabi lang niya kanina, she wouldn't be unfair to him. Hindi niya pasasakitin ang ulo sa pag-iisip ng mga bagay na nonsense. Nagawa pa niyang nginitian si Monty na makatingin sila. Dahil siguro doon, kaya na-encourage ito umupo sa tabi niya. Pumasto si Arvin sa tabi ni Mai sa carpet. Ang haba ng tulog mo, wika ni Monty sa kanya. Nasabi siguro nito iyon dahil sinabi niya rito kanina na iidlip siya at ngayon na siya lumabas ng silid. Oo, napahaba nga, pagsisinungaling niya. Itinuon niyang tingin sa widescreen TV. Mas mabuti pang manood siya dahil kapag tinitingnan niya ito na kung ano-ano ay niisip niya. Niabot ni Arvin sa kanila ang isa sa 2 bowl ng popcorn na hawak nito. Popcorn? Thank you. Wika niya nang tanggapin iyon. Muli siyang bumalin sa palabas. Umisod si Monty palapit sa kanya. She froze. Napanatag ulit siya na kumuha ito ng popcorn. See? Another innocent gesture. He just wants some popcorn and you're reacting again. May problema na talaga sa takbo na pag-iisip mo, Kelly. Huminga siya ng malalim. Ipinangako niya sa sarili na hindi na ulit siya magre-react kahit ano pang gawin ni Monty. And-enjoy na lamang niya ang panonood ng pelikula. She was never a fan of romance films or romance novels. Sa opinion niya, masyado hindi makatotohanan ng mga iyon. But in that moment, she realized that one aspect of that film made sense. The heroine deserved the happy ending that she was going to get because everyone deserved to be happy.
Hindi sinasadya na pasilap siya kay Monty na kumuha siya ng popcorn. She froze again when she found out that he was watching her all along. Pasimple tumalikod siya rito upang makaiwas sa tingin nito. Baka may dumilang ako sa mukha. Pinahid niya ng kamay ang mga pisngi, pati ilong niya. Iniwasan na rin niyan tumingin dito. Ngunit bakit kahit nakatilikod na siya rito, ay may pakiramdam siyang pinapanood pa din siya nito? Imagination? Ah, yes. Imahinasyon ko lang iyon. Wala nang iba. Natapos ang pelikula. Gaya ng inaasahan niya ay masaya ang ending niyon. Maaga pa. Nood pa tayo ng isa. Wika ni Mai. Wala naglakas loob na kumontra dito. Breakfast at Tiffany's ang pangalawang pelikula na pinanood nila. All-time favorite daw iyon ni Mai. She had not seen the movie before. Nangangawit ng leeg niya dahil mahigit 1 oras na siyang hindi nagbabago ng posisyon. Dahan-dahan ni ipinatong ang ulo sa headrest ng couch. Naging aware siya sa mahinang hangin na tumatawa sa kanyang balikat. Lakas loob na nilingon niya ang katabi. Nalaman niya na tulog na pala ito at gaya niya ay nakasandal ang ulo nito sa headrest ng couch. Ang hangin na nararamdaman niya ay walang iba kundi ang hininga nito. She didn't know what had gotten into her. Natagpuan niya ang sarili na pinagmamasa nito sa pagtulog nito. He was beautiful. His dark hair partially covered his forehead. His long lashes almost touched his cheeks. Na mga sandaling iyon ay parang bumata ito sa kanyang paningin. She wanted to touch his face because she knew that he couldn't see her. Hindi pala totoo na nonsense ang mga naiisip niya mula pa kaninang umaga. Her mind was telling her something but she misconstructed it. Binibigyan pala ng isip niya ng ibang interpretasyon ang mga ipinapakita nito at nakikita niya rito dahil unconsciously ay iyon ang nais niyang paniwalaan. She had temporarily blocked the truth from her surfacing, but it was now clear to her. She had liked this man from the start. May mga missed calls si Kelly nang tignan niya ang cellphone niya. Umupo siya sa kama bago tinignan kung sino tumawag sa kanya. Natigilan siya nang mabasa ang pangalan ni Matt. Hindi pa siya nakaka-recover mula sa pagkagulat nang tumunog ang ringing tone ng cellphone niya. Pinundot niya ang answer button. Matt, napatawag ka. You weren't answering my calls. Are you mad at me? Hindi. Nasa labas lang kasi ako kanina. Kaya hindi ko narinig na tumatawag ka. Sincero siya sinabi niya na hindi siya galit dito. Kahit kaunting galit ay wala siya makapasa dibdib niya at labis na nakapagtataka iyon sa kanya. Is that the truth? Hindi ka talaga galit sa akin? Oo, Matt, palagay ko, kailangan natin mag-usap. Hindi maganda naging paghihiwalay nila. Ayaw niya maalala ito sa ganoong paraan habang buhay. As a man who despised her, 2 taon na naging relasyon nila, kaya kung tutuusin ay marami rin silang pinagsamahan. Baka maari pa sila maging kaibigan. Narinig niya na may tumawag na babae dito. Kelly, I have to hang up now. There's something I should do. But you're right, we have to talk. Pupuntahan na lang kita. Ipinatong niya sa bedside table ang cellphone niya nang maputol ang koneksyon nila. Hinilingin niya na sana ay maging maayos ang lahat kapag nagkita ulit sila ni Matt. Tanggapin sana nito ang paghingi niya ng kapatawaran. Niyakap ni Kelly ang una nang magising siya. Ang sarap talagang gumising sa umaga sa lugar na iyon. Sariwang hangin at magandang paligid. Pakiramdam tuloy niya ay magiging maganda rin ang buong araw niya. Bumaba siya ng kama at nag-shower. Pinahiram siya ni Mai ng iba nitong damit. Kailangan na lang niyang pagtiisan ang sobrang feminine na fashion sense nito. Yellow dress na floral pattern naman ang napilitan niyang suotin sa pagkakataong iyon. May kamatch iyong gold sandals na may tinataling lace sa angko. Pagkatapos, mag-ayos ay lumabas siya ng silid. Napansin niya na masyadong tahimik sa rest house. Tulog pa rin ba mga kasama niya roon? Kelly, over here. Napalingon siya sa entrada ng kitchen. Nasa loob si Monty. Dahil sa na-realize niya na nakaraang gabi ay naiilang na siya dito. Ngunit alam niya na hindi niya ito maaring iwasan, lalo pat na sa iisang bahay sila. Besides, wala naman siya kaalam-alam sa nararamdaman nito. Pumasok siya sa kusina. Sina Mai at Arvin, bumalik na sa Metro Manila. Umalis na sila? Iniwan nila tayo? Aha. Why, hindi ba nabanggit sa inyo Mai na ngayon ang balik nila ni Arvin sa Metro Manila? Nakalimutan niya siguro. Ipinaglagay siya nito ng fresh green salad sa pinggan. Eat this, thank you, and drink this. Ipinagsaling naman siya nito ng pineapple juice sa tall glass. Freshly squeezed. Thank you. Tumusok siya ng cherry tomato. Bagaya siyang tumalikod dito bago iyon isinubo. Naiilang ka ba sa akin? Huh? I just noticed that you look uncomfortable. Ah, hindi. Iniisip ko lang kung nakauwi na kaya sina Mai at Arvin sa mga bahay nila. I see.
Ipinatong nito ang mga braso sa counter. By the way, since we won't be going back to Metro Manila until this afternoon, would you like to see the Overview plant in Laguna? Nasa San Pablo's ang paggawaan ng gelato ng Overview Incorporation. Nasa loob iyon ng 25-hectare property ni Monty sa naturang bayan sa Laguna. Ang malaking parte ng property ay natatamaan ng mga puno ng mangga, rambutan at avocado. Ang ganda talaga dito, wika ni Kelly habang walang sawang pinagmamasdan ng kinaroroonan. Nasa mesang gawa sa kahoy sa ilalim ng mga puno sila ni Monty. Kumakain sila ng makapunong flavor gelato. Mas maganda pa rito kaysa sa rest house ni Arvin, saka mas mabango ang hangin. Sana pala dito mo na lang ako dinala una pa lang. Natigilan siya dahil sa laman na kanyang sinabi. Kung doon nga siya nito dinala noong may sakit siya, ay hindi nila makakasama si May at Arvin. They would be alone in his house there. I'm glad you like it here. Ngumiti ito bago sumubo ng gelato. He was still smiling while he studied the trees that surround them. Malapit na kami mag-harvest ng mga mangga. Would you like to go back next week and help us in picking fruits? Bumalik ang excitement niya. Oo naman. Alam mo ba, isa rin sa mga pangarap ko magkaroon ng farm. And it was a surprise that you have one. Dagdag ng isip niya. Or maybe she was not supposed to be surprised anymore. Nung una pa lamang ay perfect ng impresyon niya dito. He had a face that never failed to mesmerize her. Her mind had absorbed everything about him. His good looks, his movements, his clothes, his every word, because she was completely taken with him. It was strange that he possessed the characteristics that she wanted for her man. Nang magkausap sila sa restaurant ng araw na maglasing siya, ay sinabi nito na kung ito magkakaroon ng girlfriend na masyadong busy sa career, ay hindi iyon magiging dahilan para awayin nito ang girlfriend nito. He said that he would understand her. Sa totoo lang, na mga sandaling iyon ay dumaan sa isip niya na sana'y katulad nito si Matt na malawak ang pangunawa. Naalala niyang sinabi nito ng araw na iyon, I like driven woman. They turn me on. Ngayon, ay alam na niya ng tanging mga lalaking hindi insecure ang makakapagsabi ng mga salitang iyon. A man like him did not mind if a woman was in pursuit of success in life. Wala itong ego na matatapakan. Self-made na ito. Hindi nito kailangan ng isang babae na palagi magpaparamdam dito na dependable ito, that he was a man who was capable of providing a woman with stability. Huli na niyang malaman, ngunit hindi sila compatible ni Matt. Hindi siya nito maintindihan. He would always see her drive as a threat to his masculinity, at hindi rin naman siya ang tipo ng babae na nais na lamang maghanap ng lalaki masasandalan. She had a need to accomplish. She had dreams that she wanted to materialize. That was her. Hindi na iyon magbabago, but now she knew that she need to alter herself. Ang kailangan lang ay hanapin niya ang lalaki ma-appreciate siya bilang siya at tatanggapin ang mga bagay na pinaghahalagahan niya. So perfect. Bulong ng isip niya habang pinagmamasdan niya si Monty. Oo, ito nga ang perfect na lalaki para sa kanya. Ang problema, perfect din bang tingin nito sa kanya bilang babae na para dito? She sighed. Para siyang eng-eng, minamatch niya ang sarili niya sa lalaki na malayong agwat sa kanya. Tanghali na sila umalis ng San Pablo. Bago sila bumalik sa Tagaytay, ay dumaan muna sila sa isang restaurant para mag-lunch. Mind if I ask you something? Tanong ni Monty. Hindi, ano ba yung tatanong mo? Wika ni Kelly dito. How are you after a breakup with Matt? Do you still think about him? Hindi siya komportable pag-usapan si Matt, pero sinagot na rin niya ang tinanong nito. Minsan, do you wish that you two were still together? Hindi, umiling-iling siya. Ang totoo, wini-wish ko sana ay masaya sila ng girlfriend niya. You sound bitter, tumikwas ang mga labi nito. Hindi tinanggap ko ng mas maganda magkahiwalay kami dahil hindi ko kayang ibigay ang mga gusto niya. Kinuha nitong kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. But it doesn't mean that you cannot give what another man strongly yearns for. Huwag mong isipang may kulang sa iyo sa mga ibinibigay mo dahil hindi nag-work ang past relationship mo. Love is about giving, but not giving up what's important to you. Find that man who would ask for nothing to you but your undying love, and then keep him. Kanina pa siya speechless mula nang hawakan nitong kamay niya. Lalo pa siyang hindi nakapagsalita dahil sa mga sinasabi nito. Mas napatunayan kasi niya kung gaano ito kaperpekto para sa kanya. Can I keep you? Nagmamadali si Kelly sa pagpasok sa office building. Plano sana niyan dumating ng maaga sa agency ng araw na iyon dahil nagsiklif siya ng Sabado at ina-expect niya na marami naghihintay sa kanyang trabaho. Pero pasado alas 8 na siya nagising kanina at dahil doon ay nagkukumahog siya ngayon.
Naman, first time kong na-late, nakakahiya kay Mrs. Bermudez. Kelly, umreno siya nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. It was Matt. Sandali siyang hindi nakapag-react na makita ito. Matt, anong ginagawa mo rito? Nakangiting lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. We need to talk about us. That's why I'm here. Us? Meron pa ba niyon? Hindi ba tapos na silang dalawa? Anong ibig mong sabihin? I mean, Armina and I, we're history. Ikaw ang totoong mahal ko. Nalipat lang ang tensyon ko sa kanya dahil tinake for granted mo ako na matagal. But I know that you have learned your lesson and you will try to become a better girlfriend to me from now on. Hinila siya nito at niyakap. Pasalamat ka. Hindi kita kaya mawala sa buhay ko. Ano ba ito nangyayaring ito? Nalilitong tanong ng isip niya. Napanganga siya na makita sa entrance ng gusali si Monty na madilim ang muka. Inalis nito ang tingin sa kanila at naglakad patungo sa elevator. Itinulak siya ni Matt. Sorry, I forgive you babe. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Magsisimula tayo. No, hindi mo naiintindihan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nang sabihin ko sa iyo sa phone na kailangan natin mag-usap, it's because gusto ko mag-sorry sa iyo, pero hindi para magkabalikan tayo. Gusto ko mag-sorry dahil tama ka. Hindi kita nabigyan ng sapat na panahon at atensyon. Sa simula pa lang, ay alam ko nang hindi ko kayang pumasok sa isang commitment dahil maraming ako mga plano. But you are so persuasive. Pumayag ako na maging tayo. Pero sa bandang huli, isang bagay lang ang napatunayan ko. Hindi ko talaga kaya i-give up ang mga pangarap ko para sa'yo. At hanggang ngayon, hindi pa rin iyon nababago at hindi ko babaguhin para sa'yo. Kaya sorry ulit. Bye. Pagkatapos sabihin ng mga iyon, ay iniwan na niya ito tumakbo sa elevator. Iniharang niya ang kamay sa pinto para hindi iyon sumara. Thank God, nahabol ko siya. Sinulyapan niya si Monty. Nakasuksok ang kamay nito sa bulsa ng pantalon nito habang tila deadma sa kanya na nakatingin sa floor indicator. Kumusta? Bati niya rito. Naghiwalay sila na nagdaang gabi pagkatapos siya nitong ihatid sa apartment niya. Honestly, pagkahatid nito sa kanya ay wala siyang ibang ginawa kundi isipin ito. Pati nga sa panaginip niya ay lumitaw ito. Hayun tuloy, dahil ayaw putulin ng isip niya ang panaginip niya rito, ay tinanghali siya ng gising. Hindi ito sumagot na para bang hindi nito narinig o nagkunwaring hindi narinig ang bati niya. Mukhang bad trip pa rin ito. Tungkol sa nakita mo kanina. Bumukas ang elevator. Nasa 9th floor na sila. Iniwan siya nito. Monty, sandali. Sumunod siya rito. Tila napilitan lamang na humarap ito sa kanya. What? You have to say something? Nag-alangan siya. Ang suplado kasi nito magsalita. Malayong malayo sa Monty na nakasama niya sa Tagaytay. Bakit galit ka? I'm human. I get mad too sometimes. Now, what is that what you want to say? Next time na lang siguro kapag maganda ng mood mo. Tumalikod siya. Bakit nga ba magpapaliwanag siya dito? As if naman importante para dito ang sasabihin niya. Nagkabalikan na kayo? Is that it? Napalingon ulit siya rito. Huh? You realized that you still love him so you decided to give him another chance? Patuloy nito. May nabasa siyang tila lungkot at sakit sa mga mata nito. Baka imahinasyon lang niya iyon. Hindi ganoon ang nangyari. Hindi kami nagyayakapan kanina ni Matt sa ibaba dahil nagkabalikan kami. Nakikipagbalikan nga siya pero hindi ko naman siya tinanggap. Sandali ito natahimik. Why not? Don't you think he deserves another chance from you? After all, mukhang napakahalaga niya sa iyo. Siya ang dahilan ng pagkakasakit mo. Alam ko na imposible ang trabaho mo ang dahilan dahil sanay ka sa physical work. It only goes to show kung gaano kasakit para sa iyong paghihiwalay nyo dahil pati katawan mo ay nanghina ng dahil doon. Saan naman ito nakuha ang interpretasyon na iyon? Hindi ako nagkasakit dahil nahihirapan ako sa paghihiwalay namin. Nagkasakit ako dahil pinahirapan ako ng konsensya ko. Sa totoo lang, na magkahiwalay kami ni Matt, sandali lang ako na-depress. After that, I felt relieved. Wala na nagpe-pressure sa akin ang tumigil sa gusto kong gawin. Wala na nagpaparamdam sa akin na I'm not good enough as a girlfriend.
Masarap sa pakiramdam iyong alam ko na wala na manunumbat sa akin kapag hindi ko naibigay ang hinihingi sa akin. Hindi ka ba makokonsensya kung ikaw na sa kalagayan ko at na-realize mo na itinuri mo na pabigat sa iyong karelasyon mo sa halip na alagaan pahalagahan ka? It's nobody's fault. You're a circle. Matt is a square. Hindi kami fit, alam ko. Pero nakokonsensya pa rin kaya nagsorry ako sa kanya kanina. Sana makakita na talaga siya ng babae na makakapagpabigay sa kanya ng mga pangangailangan niya bilang lalaki. Hiwalay na raw kasi sila ni Armina. Huminga siya ng malalim. Anyway, iyon lang ang gusto kong sabihin. Pasensya ka na kung naabala kita. Bababa na ako. Bye. Hindi pa bumabalik ang elevator kaya ginamit na lang niyang hagdan para makababa sa 8th floor. Kelly, mag-break ka na. Paalala kay Kelly ni Mrs. Bermudez. Galing ka sa sakit. Hindi ko ito tolerate ang pagkain mo nang wala sa oras. Tinignan niya ang wall clock. 12:00 na ng tanghali. Kayo po ma'am, mamaya na ako pagbalik mo. Kinuha niya ang purse niya. Habang naglalakad sa hallway, ay tinignan niya ang cellphone niya. May text siya mula sa isang unregistered number. Dito ka mag-lunch mamaya. Monty. Napangiti siya nang malaman na si Monty ang nag-text sa kanya. Ganoon pa talaga siya mag-text. He spells out every word. Sa sarili naman siya napangiti. Ang paraan naman kasi ng pagka-text nito napansin niya. Wala na yatang detalye rito makakaligtas sa kanya. Obsessed na ba ako sa iyong Monte Alegria? Naghagda na lang ulit siya. Pumasok siya sa opisina ng Overview Incorporation. May appointment ako kay Mr. Alegria ng 12 o'clock. Wika niya sa unang empleyado nakita niya. May kausap itong delivery boy. Napangiti ito sa kung anong kadahilanan. Pasok ka. Puntahan mo na lang si Mr. Alegria. Salamat. Kumatok siya ng 2 beses sa private office ni Monty bago niya itinulak ang pinto. On time kaya yata ngayon. Puna nito. Si Mrs. Bermudez kasi ayaw pumayag na hindi ako mag-lunch sa tamang oras. Natatakot siguro siya na magkasakit ulit ako at umabsent na naman sa trabaho. Paano mo nga pala nalaman ang number ko? Hiningin ko kay Mike kanina. Sit down. Tinanggal nito ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Pumasok sa pinto ang babae na pinagtunungan niya kanina. Sir, dumating na pinapo-order yung lunch for 2. Thanks, Ethel. Inilapag ni Ethel ang mga dala nito sa mesa bago ito lumabas. Take-out foods iyon mula sa teriyaki boy at isang box ng cake. Iyon ang cake na nagustuhan niya noon. Nabobore ka ba ulit? Tanong niya. Bakit mo nasabi? Inaya mo kasi na ako mag-lunch kasama ka. Ayaw mo sigurong kumain mag-isa dahil malungkot. No, I just want to see you again. May kilig na umahon sa dibdib niya, ngunit ibinaon din ulit agad niya iyon. Marami namang maari maging kahulugan ng sinabi nito. Mukhang okay na ang mood mo compared kanina. By the way, may nakaaway ka ba? Nakaaway? Parang bad trip ka kasi kanina. Naisip ko na baka may nakaaway ka. Matagal itong tumitig sa kanya. Pagkatapos ibinitawan nito ang hawak na disposable chopsticks. Wala akong kaaway kanina. Bakit na bad trip ka? The tip of his tongue touched the corner of his lips as if he was thinking of what to say or what to think. Hindi niya alam kung ano sa dalawa. All she knew was what he did brought images in her mind that had something to do with his mouth. Am I not making it obvious to you? Obvious ang alin? Never mind. Umiling-iling ito. Nakibit balikat siya. Dinampot niya ang chopsticks. Hindi siya sanay gumamit niyon sa halip na ipitin itinusok niya ang kanin na teriyaki chicken. Hindi ka matatapos niyan, komento nito. Kumuha ito ng teriyaki at inilapit iyon sa mga labi niya. Here, nag-alangan siya na ibuka mga labi. Meron kang fork and spoon? She asked him instead. Natawa ito. Okay, now I get it. Tumindig ito at kumuha kutsara at tinidor sa service table sa tabi ng fridge. Thanks. Habang kumakain siya, ay napansin niya na titig ito sa kanya. Pinahid niya ang sulok ng mga labi dahil baka may nakadikit na kanin doon. Tumaas ang sulok ng labi nito sa ginawa niya. You're a logical person, aren't you? Hanggang may maliit kang pagdududa sa isang bagay, ay mas pipilitin mo na hindi iyong paniwalaan. Maghahanap ka ng ibang makakapagpaliwanag sa bagay na iyon kaysa magtiwala sa intuition mo. And even if somebody laid the cards in front of you, if one card is missing, you still wouldn't be convinced.
Hindi kita naintindihan. You can't understand me? Or you don't want to understand me? Hindi kita maintindihan. Ulit niya. Try to understand me from now on. Don't worry. Madali lang basahin ang mga kilos ko. Hindi pa rin talaga niya ito maintindihan. Pabalik na si Kelly sa concept nang marinig niya na tinawag siya ni Monty. Bakit sumunod ka? Nagtatakang tanong niya. I still didn't make myself clear to you, did I? Bumaba rin ito ng hagdan para makalapit sa kanya. Tumayo ito sa baitang na sumusunod sa kinatutungtungan niya para magpantay ang height nila. Anong clear? Tungkol saan? Tila frustrated na huminga ito ng malalim. I knew it. That leaves me no choice but to lay the last card. Inilagay nitong isa nitong kamay sa kanyang baywang at ang isa pa sa likod ng kanyang ulo. Anong gagawin mo? Sa isip na lamang niya nagawang sambitin iyon dahil tinakpan na ng mga labi nito ang mga labi niya. Nanlaki mga mata niya. There was no way it could be described as a tender kiss. It was fiery. He was kissing her relentlessly, kissing her with hunger. Tulala siya nang matapos iyon. Mas madali mo na siguro kung maintindihan ngayon. Wika nito. Then he was gone. Parang lalo siya naguluhan ngayon because he completely blew her mind with his kiss. Nakahiga na si Kelly kinagabihan ay laman pa rin ang isip niya ang paghalik ni Monty sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya 100% na nakaka-recover. Hinawakan niya mga labi. He kissed me. Ang sabi nito ay iyon daw ang huling baraha para maintindihan niya ito. And she did. His kiss made her understand his feelings that her mind wouldn't believe before. Paano naman kasi niya magagawang paniwalaan ng mga iyon? He seemed so unattainable while she was just an ordinary woman that he happened to work in the same building with. Hindi siya sobrang ganda, hindi siya sophisticated, hindi siya mayaman gaya nito. Anong posible magustuhan nito sa kanya? Pero siguro may mga bagay na hindi na dapat hinahanapan pa ng paliwanag o kasagutan. Maniwala ka na lang, Kelly. Wika ng isip niya. Nakangiting niyakap niya ang unan. Nagulat si Kelly paglabas niya ng apartment at makita si Monty na nakasandal sa SUV nito. He was wearing a white long-sleeve shirt and black pants. Ngumiti ito na makita siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sinusundo ka. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan. Nag-alangan siya pero mas nangibabaw ang kilig niya na pumasok siya roon. Umikot ito at umupo sa driver's seat. Binuhay nito ang makina ng sasakyan. Nag-breakfast ka na? Nagkape lang. Malilate na kasi ako kaya hindi na ako nakapagluto. Maaga naman siya nagising pero hindi agad siya tumayo. She relived what happened yesterday over and over in her mind. Hindi. Ang pinakapaboritong part lang pala niya sa mga nangyari kahapon ang paulit-ulit niyang binalikan sa isip. When he kissed her, she glanced at his face, at his mouth. Crazy, but it was as if she could feel his lips moving over hers. His tongue sleeping between her teeth. She could even taste the sweet essence of his mouth. Parang biglang uminit ang sasakyan nito. Pinaypaya niya ang sarili gamit ang kamay. Is it not cool enough? Tanong nito. In-adjust nito ang aircon. Pinagalitan niya ang sarili. Para na kasi siyang sira. She was obsessing with his kiss. She knew but she couldn't stop herself. Ngayon lamang kasi niya nalaman na pwede maging ganoon ka-mind-boggling ang isang halik. Exaggerated ang tingin niya noon sa description ng mga romance novels at romance films sa epekto ng halik sa isang tao. Pero dahil hindi lang pala niya iyon sa hindi pa niya nararanasan ng ganoong klase ng halik. Nang nagdaang araw lang, ipinasok ni Monty ang sasakyan sa isang McDonald's drive-thru. Umorder ito ng pies at juice. Eat this habang bumabiyahe tayo. Thanks. Tinusok niya ng straw ang lid ng plastic cup ng juice at sumipsip doon. She felt blissful. Pakiramdam kasi niya ay kasama niya ang lalaki hindi siya pababayaan. She felt pampered. Malapit lang ang office building mula sa apartment niya. Kaya kahit may traffic, ay nakarating sila roon after 15 minutes. It was the sweetest 15 minutes of her life. Ni hindi siya nagpanik kahit late na siya sa trabaho. Nagpark ito ng sasakyan sa basement. Naglakad sila patungo sa elevator. May mga nakasabay sila, ngunit isa-isa rin nagsibabaan ng mga ito. Pagdating nila sa 6th floor, ay wala na silang kasama. Finally, the elevator stopped at the 8th floor. Mauna na ako, paalam niya. She stepped out but he caught her hand. Hindi sumara ang pinto ng elevator dahil nakaharang ito roon.
Napatingin siya sa mukha nito. Bakit? Can I kiss you? Huh? I've been dying to kiss you since we were in the car, but you're not yet my girlfriend. That's why I'm asking for your permission. Nakanda-utal-utal siya nang tumugon siya. Hindi ka rin naman nagpaalam kahapon na. Ngumiti ito. I know, but you owe me that kiss. Hinalikan mo rin ako noon nang walang paalam. Kumunot ang noon niya. Kailan yun? Kapag kuwan ay bumuka ang bibig niya. Hinalikan talaga kita noong nalasing ako. Hindi iyon panaginip. I'm glad it was not. Wingdang pa rin siya sa nalaman. Bakit ang sabi mo? I didn't say you did not kiss me. What I said was that you didn't do anything stupid or crazy. Because a kiss from the woman I love is a stroke of luck. Pero nakakahiya pa rin. He lowered his face. I can't wait for your consent anymore. Just let me kiss you now. Then you can kiss me next time. Let's pay back each other that way, shall we? His mouth came down on hers. Nakalimutan na niya ang hiyang nararamdaman niya dahil sa pananamantalita niya sa mga labi nito noong malasing siya. Because right at that very moment, she wanted to repeat the act of taking advantage of his mouth. She tiptoed and wound her arms around his neck. Inilagay naman nito ang braso sa kanyang baywang. She clung to him. She couldn't imagine herself wanting to stop kissing and being kissed by him. Natigilan lang siya na makarinig siya ng pagtikim. Kumala siya kay Monty at napa oh no, na makita ang isang may edad na lalaki sa labas. Hindi niya alam kung kailan nangyari pero habang abala pala sila sa kanina sa isa't isa at walang pakialam sa mundo ay nakarating na sa basement ng elevator nang wala silang kamalay-malay. Mr. Sanchez, good morning. Kasual na bati ni Monty sa lalaki. Pinatuloy nito iyon sa elevator. Mr. Sanchez, si Kelly. Kelly, si Mr. Sanchez, General Manager ng Overview Incorporation. Hello po, bati niya sa may edad na lalaki. Parang gusto na niyang matunaw sa kahihiyan. Nice to meet you. Wika nito. Sinulya pa nito si Monty. Sorry for the intrusion, Mr. Alegria. Ngumiti lang si Monty. Nakakahiya. She mouthed at him. Umiling ito. No, he also mouthed. Hinila siya nito at hinalikan ang ulo niya. I love you. Mahina lang pagkakasabi nito niyon. Halos isang bulong. Ngunit malinaw na malinaw niya itong narinig. Somehow, her bad feelings disappeared and she felt like she was flying. Hi, Kelly. May, naligaw ka? Pinagbuksan ni Kelly ng pinto ang kaibigan niya. Araw ng linggo kaya naroon siya sa bahay nila sa Fairview. Naligaw ka riyan. Ito, para hindi ako nagpupunta dito noong college. Mabuti na lang nandito ako. Sabado ng gabi lang kasi ako umuwi rito. Alam ko, kausap ko kanina si Monty. Nasabi niya sa akin na malamang ay nandito ka dahil linggo ngayon. Nagkausap kayo ni Monty? Yup, nasa office niya ako kanina. Nagpunta kami ni Arvin doon. Nainip ako kaya iniwan ko muna sila. Babalik na lang ako roon mamaya. Ikinawit nito ang braso nito sa braso niya. Balita ko, close na kayo ni Monty. Kayo na ba? Yumuko siya at inayos ang damit. Ewan, tugon niya. Nahiya ka pang umamin sa akin. Hindi nga, yung totoo. Hindi ko talaga alam. Hindi naman siya direkta ng ligaw. At hindi ko rin siya direktang sinagot. Paano ko masasabi kung kami na nga? Inihahatid at sinusundo ka ba niya? Sabay ba kayong kumain? Tinatext at tinatawagan ka niya? Oo, nag-kiss na kayo. Kinigat niya ang ibang labi. Oo, sinabi niya sa'yo na mahal ka niya? Oo, sinabi mo sa kanya na mahal mo rin siya? Hindi, nadismaya ito. Ikaw naman pala itong kulang sa effort. Kaya hindi pa naging official ang relationship niyo. Alam mo Kelly, kilala kita. Ngayon lang kita nakitang ganyang kasaya kaya I'm sure mahal mo rin si Monty. So ano pang pumipigil sa'yo? Umupo siya sa sofa. Umupo ito sa tabi niya para makinig sa kanya. Baka kasi hindi niya paniwalaan. Wika niya. Anong ibig mong sabihin? Kapag sinabi ko sa kanya na mahal ko rin siya, baka hindi siya maniwala. Alam niya na almost 3 weeks pa lang na mag-break kami ni Matt. Makukumbisi ba siya na nakaget over na ako kay Matt ng ganoon kabilis at lumipat na sa kanya ng pagtingin ko? Kahit sabihin ko sa kanya na mahal ko siya, alam ko deep inside him, magkakaroon siya ng doubts. Ang gusto ko sana, kapag sinabi ko sa kanyang mahal ko siya, paniniwalaan niya ako ng buong buo. May rason ba siya para pagdudahan ng feelings mo? Wala. Kasi kahit 3 weeks pa lang mula na mag-break kami ni Matt,
Wala akong pagmamahal na kinailangan kalimutan. Dahil wala akong naramdaman sa kanyang pagmamahal kahit kailan. Yumuko siya at ngumiti na mapait. Alam ko nakakagulat yun. How can I be with someone I don't love for 2 years? Pero iyon na narealize ko. I never loved Matt. I never felt with him the kind of emotions that I feel every time I look or just think about Monty. E di sabihin mo lahat ng iyon kay Monty. Problema ba yun? Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na hindi ko minahal si Matt. Baka isipin niya na kung nagkamali ako noon na akala na mahal ko si Matt, maaari nagkakamali lang din ako this time with him. Alam mo, Kelly, hindi ka mami-misinterpret ni Monty. I'm sure, kapag sinabi mo sa kanya na siya pa lang ang lalaking minahal mo, matutuwa pa iyon. Lumunok siya. Sure ka? Oo, ano ka ba? Tumawa ito. Alam mo, wala na talagang duda na in love ka. Kasi kapag in love ka, palagi ka na lang natatakot na baka masaktan mo na hindi sinasadya ang taong mahal mo. Basta maging honest ka lang kay Monty, everything will be okay. Mike gave her a reassuring smile. Ikinonsidera niya ang sinabi nito. I'll tell him kapag nagkita ulit kami. Ilang minuto na nakaalis si Mai nang maalala ni Kelly ang mga damit na ipinahiram nito sa kanya noong nasa Tagaytay sila. Nawala sa isip niya na ibalik ang mga iyon dito habang nag-uusap sila kanina. May ideya na buo sa isip niya. Nagbihis siya. Inilagay niya sa paper bag ang mga damit ni Mai. Lumabas siya ng bahay nila at inilak ang iyon. Ilang sandali pa at lula na siya ng taxi. Pupunta siya sa office ng overview para isauli ang mga damit ni Mai. Pero excuse lang talaga iyon para makita si Monty. Sasabihin ko na sa kanya mamaya. I'll tell him that I also love him. Napangiti siya habang inimagine ang magiging reaksyon ni Monty. Miss, bababa ka ba? Pukaw sa kanya ng taxi driver. Nakarating na pa sila sa destinasyon. Sorry, Manong. Binayaran niya ito. Bumaba siya at pumasok sa office building. Dahil araw ng linggo, walang katao-tao roon. Napakatahimik ng buong lugar. She stepped inside the elevator. Dati-dati, tuwing sumasakay siya roon, ang nai-imagine niya ay si Monty na nakatayo sa tabi niya. Now, it was replaced by the memory of the kiss that they had shared there. Lumabas siya na makarating siya sa 9th floor. Naglakad siya patungo sa office ng overview. Tahimik na tahimik din doon dahil wala mga empleyado. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa private office ni Monty. Itinulak niya ang glass door. Nasa loob sina Monty, Maya at Arvin. Monty was sitting behind the table, partially covered with a filing cabinet. Nakaupo sa edge ng table si Arvin, patalikod sa kanya. Nakasandal dito si Mai. Nakakaawa talaga nangyari kay Mai. Kung hindi ka nag-intervene, sigurado magkakaroon ng malalim na impact ang ginawa sa kanya ni Matt. Mabuti na lang, pumasok ka ng time na sariwa pa ang panloloko at pangiiwan sa kanya ni Matt. Nakatulong iyon para hindi tuloy yung masira ang self-esteem na kaibigan ko. Thank you, Monty. Noon siya mintang kaniyang pagpasok dahil sa narinig niya sinabi ni Mai. They were talking about her. Napaka-awkward kung bigla siyang susulpot. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Mai. Hindi ko rin kinaya nangyari kay Kelly. Naramdaman ko na kailangan kong gumawa ng isang bagay para gumaan ang pakiramdam niya. Nagsalubong ang mga kilay niya. For some reason, she didn't have a good feeling about what Monty had said. Basta, thank you dahil pumayag ka sa plano ko noong nasa rest house tayo. Wika ni Mai. She released the door handle and turned. Awa, that's all it's ever is. She smiled bitterly, feeling devastated. Sinasabi na nga ba niya, imposible nagkagusto ito sa kanya. It seemed too good to be true. Pero mas pinili niya magbulag-bulagan at wag na maghanap ng logical na paliwanag sa mga nangyayari. Now, she had learned that when something was too good to be true, chances were it really was not true. Nakayoko nilisan niya ang opisinang iyon. Maagang pumasok si Kelly kinabukasan. Siya na nagbukas ng agency. Gaya na nakagawian niya, ay hinarap niya ang mga trabaho niya nang wala siya na-encounter na problema. She had always been doing good at her job. Huminto lang siya ng bandang 12:00 na pag-break-in siya ni Mrs. Bermudez. Bumaba siya ng office building pero wala siyang gana mag-lunch. Nagpunta na lang siya sa Mega Mall at naglakad-lakad. Naging masyadong abalang isip niya na kaya nakalimutan niya ang oras. 1:45 na nang umalis siya sa shopping mall. 5 minuto bago mag-alaunan makabalik siya sa office building. Namataan niya si Monty na nakasandal sa labas ng ground floor. Umiwas siya dito. Kelly, humabol ito sa kanya. Where have you been? Nag-lunch? Hindi mo ba nare-receive ang messages ko? Nag-text ka ba?
Hindi ko tinitingnan ang cellphone ko mula pa kaninang umaga. Why? What's wrong? Nakita niya ang mahabang pila sa elevator. Lumiko siya sa kinaroroonan ng hagdan. Kelly, what's wrong? He caught her hand. Napilitan siyang huminto sa pag-akyat sa hagdan. Pero hindi siya humarap dito. Alam niya na masasaktan lang siya ng sobra kapag tinignan niya ang mukha nito. Nagpunta ako kanina sa apartment mo pero wala ka na. Nag-text ako sa iyo pero hindi ka nag-reply. Nag-alala ako sa iyo. I thought something bad had happened. Napanatag lang ako na pumunta ako sa agency niyo at nasilip kita sa loob. I texted you again before lunch. Hinihintay kita sa opisina ko pero hindi ka dumating. Tumawag ako sa agency at nalaman ko sa boss mo na bumaba ka na. You're obviously avoiding me. Why? There was desperation in his voice. Huminga siya ng malalim. Huwag mo na akong sundin sa apartment. Huwag na tayong kumain ng sabay tuwing lunch. Huwag mo na akong i-text o tawagan. Wala ito naging sagot sa mga sinabi niya pero naramdaman niya na lumamig ang kamay nito. Sorry, akala ko makakalimutan ko si Matt sa pamamagitan mo pero nagkamali ako. She'd rather lie than let him know that she had been hurt by him. She knew he meant well. Like what he had said, he couldn't stand what she went through. Naawa ito sa kanya at dahil masyado itong mabait ay gumawa ito ng paraan upang mawala sa isip niya ang ginawa sa kanya ni Matt at malipat ang atensyon niya rito. Nagtagumpay naman ito. In fact, she had believed everything he had done, believed that those were all true until she found out the truth. What nonsense are you talking about? Mai told me yesterday that you never loved Matt and that I'm the first man that you've fallen in love with. Yun din ang gusto kong paniwalaan. But last night, I felt this emptiness inside me. I realized that I only made myself believe these illusions so that I could deal more easily with what I was going through. Pinaniwala kong sarili ko na ikaw ang pwede kong ipalit kay Matt. Pinaniwala kong sarili ko na hindi ko pinanghihinayangan ang naging relasyon namin dahil hindi naman kami compatible. Pero kasinungalingan lang yun. Nasaktan pala ako ng sobra at binala ko lang iyon bilang defense mechanism. Narinig niya ang paghugot nito ng marahas na hininga. Ayoko nang gamitin ka sa pag-cope up ko sa pinagdaraanan ko. In time, makaka-move on din ako sa nangyari sa akin. But I want to do it on my own way. Hinila niya ang kamay niya. Hindi nito pinakawalan iyon, kaya nag-angat siya ng tingin dito. The pained look on his face almost killed her. Pero sinabi niya sa sarili na imahinasyon lang ulit niya iyon, kaya hindi niya dapat paniwalaan. Pabayaan mo na ako, Monty. Ayoko na ng dagdag na isipin. Masyado na ako nasasaktan. He breathed sharply once again. He released her hand very slowly, as if it took him enormous effort to do so. Wala itong sinambit na kahit anong salita. Tumalikod lamang ito at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nag-reading ang cellphone ni Kelly, pero nagdalawang isip siyang sagutin iyon nang makitang si Mai ang caller. Ipinagpatuloy niya ang pagpapalit ng punda ng mga unan. Ngunit maya-maya ay nagbago siya ng isip. Sinagot niya ang tawag na kaibigan. Hi Kelly, kumusta? Okay lang? Sinabi mo na ba kay Montin dapat mong sabihin sa kanya? Nanunod yung tanong nito sa kanya. Wala naman akong kailangan sabihin. Hindi ako in love sa kanya. Pinaninindigan na nga lang niya ang mga kasinungalingan sinabi niya kay Monty. Sino ang nakakaalam? Baka balang araw, maging siya ay paniwalaan na rin iyon. What? Hindi to makapaniwala. Wala kang feeling sa kanya? Wala. OMG Kelly, akala ko okay kayo. I mean, last time that we talked, you look in love. Hindi nga, kaya huwag ka nang makulit. Kawawa naman si Monty. Mas kawawa naman ako. Bakit naman? Ang tagal nang minahan yung tao. Hindi siya sigurado kung tama narinig niya. Pakiulit. Hi Kelly, Monty has been in love with you for ages. Well, 18 months. Pero matagal pa rin yun. Nalaman ko yun bago kami bumalik ni Orvin sa Metro Manila. Paano? Hindi lubusang ma-absorb ng isip niya mga sinabi ni Mai. Almost 2 years ago nang i-occupy ng Overview Incorporation ang unit sa 9th floor ng office building nyo, di ba? Well, nakikita ka na niya noon at interesado na siya sa iyo. Kaso,
Boyfriend mo na si Matt noong time na iyon kaya hindi siya makaporma sa'yo. Napaupo siya sa kama dahil tila bigla nawala ng lakas ang mga buto niya. Seryoso ka? Bakit naman kita bibiruin? Si Monty mismo nagsabi nun sa akin. Okay, may aaminin ako sa'yo. Noong bago kami bumalik ni Arvin sa Metro Manila, kinausap ko si Monty. Tinanong ko siya kung anong tingin niya sa'yo. Gusto ko kasi talaga siya para sa iyo because I think he's going to be a good boyfriend to you. Tapos, napansin ko pa na parang extra special ang trato niya sa'yo so I thought baka may crush siya sa'yo. I-encourage ko sana siya na ligawan ka. But then, nagulanta na lang ako sa sinagot niya sa tanong ko. He said that he has been in love with you for a long time. Tumawa ito. Kahit si Arvin, matagal nang alam ang tungkol doon. Itinago lang niya sa akin dahil baka raw sabihin ko sa iyo. Talaga? She couldn't utter any word that was longer than that. Sobrang nawiwindang ang utak niya. Oo, dahil nga gusto ko na maging mas close pa kayo. Pinlano kong pag-alis namin ni Arvin ang hindi mo nalalaman. Sinabi ko kay Monty na samantalahin niya ang pagkakataon para mapalapit sa iyo. Kung ganoon, ay iyon pala ang plano na tinutukoy ni Mai na narinig niya na nagdaang araw. Oh no, bakit? Hindi mo ba talaga type si Monty? Parang nais niyang maiyak dahil sa kaestupidahang nagawa niya. I just made the biggest mistake of my life, Mai. Sa halip na sa agency ay sa opisina ng overview una nagpunta si Kelly ng araw na iyon. Kailangan niyang maitama ang pagkakamali niya. She had to get back the most beautiful thing that she once had but she had stupidly thrown away. Wala pa si Monty ayon sa napagtanungan niya empleyado kaya naghintay siya. Kalahating oras na niya itong inaabangan pero hindi pa rin ito dumarating. Nilapitan siya ng empleyado ang kausap niya kanina. Bumalik ka na lang, miss. Nagpadala ng message si Mr. Alegria sa assistant niya. Hindi rin siya papasok ngayon. Bakit? Hindi rin namin alam. Ngayon lang umabsent si sir. Para siya nang hina. She had a feeling that she was the reason why Monty didn't go to work that day. Sa halip na mag-give up ay hinanap niyang assistant nitong si Ethel. Ethel, pwede mo bang ibigay sa akin ang address ng boss mo? Tinignan siya nito na parang nababaliw na siya. I can't. Mawawalan ako ng trabaho. Please? Mukhang hindi ito madadaan sa pakiusap kaya nag-isip siya ng ibang paraan para ibigay nito ang hinihingi niya. Girlfriend niya ako. Totoo. Nagkaroon na kami ng misunderstanding kahapon. Nasaktan ko siya nang hindi sinasadya. Hayaan mo na akong puntahan siya para magkausap kami. Kapag hindi kami nagkaayos, baka tuluyan siya madepress at hindi siya pumasok sa trabaho ng matagal. Magkakaproblema rito sa opisina niyo. Kinagat nito ang ibabang labi. Kumuha ito ng scratch paper at ballpen. Dapat, may magandang idulot ng pag-break ko sa office rule. Thank you. Promise, bukas papasok ng boss niyo. Katulad ng rest house ni Arvin sa Tagaytay, parang isang painting din ang bahay ni Monty sa Mandaluyong. It was breathtakingly beautiful. Napabakuran iyon ng mahabang white fence na gawa sa grills. Hindi kalakihan ang bahay mismo, ngunit ang landscape sa paligid ay malawak. Natataniman iyon ng maraming ornamental plants. The plants were in full bloom because it was summer. Ang gandang pagmasdan ng mga bulaklak na iyon na iba-ibang kulay. Binuksan ni Kelly ang gate. Bago siya pumunta roon, ay kinakabahan siya. Ngunit ngayon ay katakatakang kalmado siya. Maybe because the place was welcoming. Naglakad siya patungo sa porch steps. Nakabukas ang pinto. Pumasok siya. Where is he? Hinayo niya ng tingin ang loob ng bahay. Nakita niya si Monty na nakatayo sa tapat ng bintana. Tanaw mula roon ang front landscape at ang gate. Nagsalubong ang mga kilay niya habang iniisip kung kanina pa ito roon. Nakita ba nito ang pagdating niya? Hi, pukaw niya dito. Hiningi kong address mo kay Ethel, pero huwag kang magalit sa kanya. Akong pumilit sa kanya. Gusto sana kitang makausap. Would you like something to drink? Tanong nito, bagaman pa rin ito gumagalaw sa kinatatayuan nito. Hindi, okay lang ako. Pinag-aralan niya ito. He was wearing a white button-down shirt and white pants. Mukhang pantulog nito ang mga iyon. Ang sarap nitong pagmasdan. He looked surreal. Hindi ka pumasok sa trabaho. Masama bang pakiramdam mo? Yes, ngumiwi siya. Alam na nga ni nasaktan niya ito. Nagtanong-tanong pa siya ng ganoon. So, what is it that you want to say? Lumapit siya dito. Huminga siya ng malalim. Kapag kuwan, hindi pansin niya na maputla ito. Automatic kong kinapa niya ang liig at noon nito.
Nagulat siya dahil mainit ito. May sakit ka talaga? I told you, I don't feel good. Nakagat niya ang ibabang labi. Paano kung hindi ito umabsan sa trabaho dahil sa nangyari na nagdaang araw? Paano kung nagkataon lang na nagkasakit ito? Magpahinga ka na lang, tutuloy na ako. Nakangiwing wika niya. Sa wakas ay kumilos na ito. Pinigilan siya nito sa braso na akmang tatalikod siya. Tell me first why you came here. Hindi naman iyon mahalaga. Sa ibang pagkakataon na lang. Hindi pa rin ito pinapakawala ng braso niya. He just continued to stare at her. Okay, tell me about it next time. But why don't you stay for a while and take care of me? Inilagaan kita na nagkasakit ka. Won't you return the favor? Gusto mong alagaan kita? Yes, maybe if you'll do that, I'd feel better. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang igawa kita ng chicken soup? I won't feel better if you'll just feed me. Why don't you try this? Humakbang ito palapit sa kanya at inilagay ang mga braso niya sa baywang nito. Hold me. Hindi siya nakakilos. Nang yakapin siya nito at ilagay ang ulo niya sa balikat nito, pakiramdam niya ay huminto ang oras. Then maybe, you can tell me that you love me. Because only your love can help me feel better. Humigpit ang yakap nito sa kanya. I love you. Mahal din naman kita. Wika ng isip niya pero hindi siya makapagsalita. Para kasing sasabog ang dibdib niya. I've dreamt of holding you like this, but you've always belonged to him. Kakalimutan ko na lang sana ito. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Sinubukan ko magpakalunod sa trabaho pero nakakapasok ka pa rin sa isip ko. And it frustrates me every time. I didn't know how come he can be with you. And I can't. When I was so sure that I can love you better than he ever could. Nang maghiwalay kayo, inakala ko na may pagkakataon na ako. Pero sa buhay mo lang pala siya nawala. Hindi sa puso mo. Hindi iyon totoo. Wika niya. Humiwalay siya dito para makapagpaliwanag siya ng maayos. Monty, iyong mga sinabi ko sa iyo kahapon, kasi nungalingan lang ang mga iyon, kumunot ang noon nito. Alam mo naman na sa simula pa lang, naging mahirap na para sa akin na paniwalaan na ang mga pinapakita mo sa akin na pagmamahal. Hindi ko kasi lubos maisip na mamahalin mo ko. Why do you find it so hard to believe? Ewan ko, maybe because I like you so much. Sanay ako na pinaghihirapan muna mga bagay na gusto-gusto ko makuha. But there you are. You just loved me freely. Bago yun sa akin, kaya hindi ko makuha magtiwala ng lubos na totoo nangyayari nga iyon. Kaya na marinig ko kayo ni Mai na nag-uusap, lumaki ang pagdududa sa isip ko. Kami ni Mai, pumunta ko sa office ng overview kahapon. Narinig ko isang part ng pag-uusap niyo ni Mai. At well, na-misunderstood ko iyon. Akala ko, wala ang nararamdaman mo sa akin. Kelly, alam ko, tatanga-tanga ko, sorry. Huwag ka na magduda, okay? Matagal na kitang mahal. Sinabi nga sa akin ni Mai. She smiled. Pagkatapos ay yumuko siya. Umiling-iling ito. You're so dense. Kahit minsan, hindi mo man na itinanong sa sarili mo kung bakit nag-stop ang elevator sa 8th floor tuwing nakasakay ako roon. Kumunot ang noon niya na sumagi sa kanyang isip. Ang araw na tumatakbo siya sa hallway ng 8th floor ng office building nila at muntik na siyang sumubsob dito sa loob ng elevator. Yes, he was right. Katakataka nga na huminturo ng elevator, gayong wala namang ibang tao sa floor na iyon ng mga oras na iyon maliban sa kanya. Umaasa ka na makikita mo ko? Finally, you got it right. Well, that's sweet. Naging seryoso ulit ito habang nakatingin sa kanya. Kung kasinungalingan ng mga sinabi mo kahapon, anong katotohanan? That I love you too. He smiled. Finally, I've been waiting for that confirmation. Dinala siya nito sa harap na antiquated mirror sa dingding. Naalala mong pinangako ko sa iyo noon na kapag naka-girlfriend ako, ay ipapakilala kita sa kanya? Oo. Bakit? Kelly, meet my girlfriend. Isn't she pretty? Tumawa siya na mahina. She is. You got taste in women, Monty Alegria. Wika niya. Maraming salamat mga ka-felicidad. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. God bless. Ingat.